Naku, ano ba naman to? Late na naman ako. Lagot na naman ako sa teacher ko nito. Pambira naman kasi. Napuyat ako kakalaro ng Valorant. Yan tuloy, hirap na hirap akong bumangon. Ay naku, di bale, akong bahala. Yakang-yaka ko na to. Palulusutan ko na lang si teacher. Total, magaling naman akong gumawa ng kwento eh. Sigurado ako mapapapaniwala ako siya. Napatingin ang lahat ng grade 12 students nang magbukas ang pinto ng classroom nila. Maging ang gurong si Sir Adrian ay lumingon para tingnan kung sinong umaabala ng klase niya. Orange, late ka na naman? Ano na naman dahilan mo ngayon? Sir Adrian, pasensya na. May aksidente kasing nangyari dun sa intersection eh. Tapos, nagpagas pa yung jeep na sinasakyan ko. Kung marunong lang po ako mag-drive, naku, pinalipad ko na po yung jeep para makarating na ako ng maaga. Tapos nasiraan pa, kung kailan malapit na. Kaya eto, nilakad ko na lang po. Ganun ba? Mukhang dami nangyari sa'yo ngayong umaga. Oo nga po sir eh, kung alam nyo lang po. Ginusto ko naman po talagang pumasok na maaga. 4:00 pala na madaling araw, bumiyahe na ako eh. Pero ganitong oras pa rin ako nakarating. 4:00 na madaling araw? Pinaglololoko mo ba ako, Renz? Sinabi ko na sa'yo ayoko na sinungaling at pinagmumukha akong tanga sa harap ng klase ko. Sir Adrian, bakit ko naman po gagawin yun? Nagsasabi po ako ng totoo. Mukha ho bang nagsisinungaling ako? Pexman, mamatay man ang nanay ko. Hindi ko kayo niloloko. Napailing naman ang isa sa mga estudyante ni Sir Adrian. Yun ay si Jonas na masama ang tingin kay Renz. Matagal na siyang naghihinala sa kaklase niya. Ngunit kahit anong subok niyang humanap ng ebidensya na nagsisinungaling ito, hindi niya magawang mabuko ito sa lahat. Magaling talagang magsinungaling si Renz at naaalibadbaran siya kapag napapapaniwala nito ang lahat. At ang isa pa sa pinakanabubwisit sa pagsisinungaling ni Renz ay ang kaklase nilang si Vienna. Nakatitig lamang si Vienna kay Renz na patuloy pa ring nagdadahilan kay Sir Adrian. Sir Adrian, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko naman po sinasadya na malate sa klase nyo eh. Papasukin nyo na po ako. Sige na, sige na. Masyado mo na naabala ang klase ko. Pumasok ka na at umupo ka na sa upuan mo. Thank you sir, the best ka talaga. Kaya idol kita eh. Naglakad na papasok ng pinto si Renz. Saka dumiretso sa upuan niya katabi si Vienna. Si Vienna naman ay napabuntong hininga na lamang habang umiiling. Oh Vienna, bakit naman ganyan ang mukha mo? Para kang nalugi dyan. Ayaw mo ba akong makita? Hindi ko lang inaasahan na kaya mong isumpa ang kamatayan ng nanay mo. Hindi ka ba natatakot? Paano kung mamatay nga si Aling Nora? Ito naman si Vienna, masyado seryoso. Bakit naman mamamatay si nanay? Ganun ba ka makapangyarihan ng salita ko para bumawi ng buhay? Tsaka, bakit ako matatakot? Hindi naman ako nagsisinungaling. Unless hindi ka naniniwala sa akin. Para namang hindi mo ko kilala. Simula pagkabata magkakilala na tayo, Vienna. Yun na nga, Renz. Alam na alam ko kung sino ka. Huwag ka nga. Aga-aga eh. Napakasama na agad ang timpla mo. Ganyan ba talaga kapag walang jowa? At ano namang kinalaman nun dito? Kasi masyado ka nagiging bugnutin. Baka kailangan mo na magmamahal sa'yo para lagi kang masaya at nakangiti. Umapaangit ka kapag lagi nakabusangot ang mukha mo eh. Pinisil pa ni Renz ang pisngi ni Vienna. Ngunit hindi no nagawang pangitiin ang dalaga. Ang totoo, malaki ang concern ni Vienna sa kababata niya. Ayaw niya lang na mapahamak si Renz. Natapos ang klase kay Sir Adrian at agad namang nagkagulo ang mga grade 12 students dahil kapwa naalala ang susunod na subject. Shoot, nakalimutan ko. May assignment nga pala tayo sa susunod nating prop, Vienna. Nakagawa ka ba? Pwedeng pakopya? At bakit naman kukopya ka sa akin, Renz? Nasaan yun sa'yo? Hindi ba nga late ako kanina? Naiwan ko yung assignment ko sa bahay. Kaya pahiram nung sa'yo. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Di lumabas din ang totoo. Di bang sabi mo kay Sir Adrian 4:00 pa lang na madaling araw bumiyahe ka na? Paano mo naman maiiwan ang assignment mo kung ganun kaaga ka nagising? Ibig sabihin, ready ka na. 4:00 nga ako umalis kasi nagmamadali ako at baka malate pa ako. Kaya yun,
Naiwan ko yung assignment ko. Ito naman, magpapakopya lang eh. Di ko naman gagayahin lahat. Dali na, minsan lang naman ako humingi ng pabor sa'yo, Vienna eh. Para namang wala tayong pinagsamahan. Napabuntong hininga si Vienna. Ilang sandali niyang tinitigan ng kaibigan para suriin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Napailing na lamang siya sa baikuhan ng assignment niya mula sa bag. Kahit kailan talaga, hindi niya ito matitiis. O ito, siguraduhin mong hindi mo kukopyahin lahat ha. Tsaka wag mong gustutin. Bilisan mo dahil baka maabutan ka na ni Prof. Magsi-CR lang din ako saglit habang wala pa siya. Okay, huwag ka magalala. Hindi mahalata ni Prof na nagkopyahan tayo. Anong tayo? Ikaw lang ang nangopya sa akin kaya ayusin mo. Baka ako pa mapagalitan dahil sa'yo. Bexman, hindi ka mapapaamak sa akin. Tsaka parangayin lang naman eh. Sige na, baka malate ka pa sa susunod na klase, mapagalitan ka pa. Ayaw mo naman siguro mag-aya sa akin kanina kay Sir Adrian. Talagang ayoko. Diyan ka na nga. Lumabas na si Vienna para pumunta sa pinakamalapit na comfort room. Mabilis siyang umihi at naghugas ng kamay. Natigilan naman siya nang may aninong dumaan sa likod niya. Kasabay ng malamig na hangin na nagpatirik ng kanyang balahibo. Pumasok ang aninong yun sa dulo ng cubicle at narinig niya rin ang pagsara ng pinto. Hello? May tao ba dyan? Papatayin ko na sana kasi yung ilaw. Hello? Bakit hindi ka sumasagot? Sinong nandyan? Dahan-dahang naglakad si Vienna para siguruhin ang nakita niya. Ngunit 1 minuto na ang lumipas, wala pa rin siyang naririnig na nagfa-flash. Hello? May tao ba dyan? Sige, kung ayaw mo akong kausapin, ikaw na lang ang magpatay ng ilaw ah. Papaalis na si Vienna nang mapansin niya ang puwang sa ilalim ng cubicle. Napakunot ang noo niya. Hindi niya alam kung bakit siya bumalik para silipin ang ilalim at nagsisi siya sa ginawa niya nang makitang walang paaron. Paano? Guni-guni ko lang ba yung nakita ko kanina? Pero tumunog yung pinto, may pumasok. Narinig ko talaga eh. Nagulat si Vienna at napasigaw nang may gumapang na mga grupo ng ipis at alupihan. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang magtatakbo palabas. Hindi niya naman agad nakita ang makakabangga niya. Uy, Vienna, ayos ka lang? Bakit parang nakakita ka ng multo? Jonas, ikaw pala. Sorry, hindi kita napansin. Kasi kanina, may anino ko nakita sa CR. Akala ko may pumasok pero wala pala. Tapos may nagsigapangan mula ron ng mga ipis at alupihan. Ha? Paano naman mangyayari yun? Palaging nililinis ng utility ang CR natin. Sandali nga, sisilipin ko. Huy Jonas, pambabae ang banyo na yan ha. Bawal kang pumasok dyan. Saglit lang naman. Tsaka wala namang tao, di ba? I-check ko lang kung may ipis nga ba. Saan mo ba nakita? Sa dulo. O sige, diyan ka lang. Magsi-CR ka ba dapat? Hindi, tapos na ako. Papaalis na nga sana ako kanina eh. Kaso nga lang, natakot ako sa nangyari. Okay, wait. Titingnan ko lang sandali. Pumasok naman si Jonas sa loob at napakunot ang noo. Naglakad siya pabalik kay Vienna. Wala naman ah. Sigurado ka bang may mga ipis at alupihan dun? Oo, nakakita pa nga ako ng anino na pumasok sa huling cubicle. Binuksan ko yung pintong yun pero wala akong nakita. Ha? Ibig sabihin, guni-guni ko nga lang? Teka nga. Kahit kinakabahan ay naglakad si Vienna papasok. Napahawak na lang siya sa kanyang bibig nang makitang wala ngang tao ron. Subalit may nararamdaman siyang presensya. Napatingin siya sa may salamin at pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya mula ron. Mabuti pa, Vienna, bumalik na tayo sa klase. Baka nandun na si Prof eh. Halika na. Sige, salamat pala. Wala yun. Para ka namang iba sa akin. Huwag ka matakot. Kung ano man yung nakita mo, hindi ka naman niya sasaktan. Kaya huwag ka mag-alala. Mas nakakatakot pa nga yung katabi mo. Ha? Sino? Si Rensman tinutukoy mo? Paano mo naman nasabing nakakatakot siya? Napakasinungaling eh.
Yamot na ako sa kanya, bumubuka pa lang yung bibig niya. Hindi ko lang inakala na kaibigan mo yun. Mag-ingat ka sa pagiging malapit mo sa kanya, ha? Baka mapahama ka. Hindi naman siguro. Magkababata kami ni Renz. Wala naman siguro siyang gagawin na ikakapahama ko. Sana nga wala. Magkasama silang lumabas sa comfort room. Ngunit natigilan sila ng may lalaking nag-aabang sa harapan at nagulat nang makita si Vienna na may kasamang lalaki. Vienna? Anong ginagawa niyo ni Jonas dito? Bakit kayo magkasama sa CR ng mga babae? Renz, ikaw pala. Wala. Tinulungan lang ako ni Jonas. Halika na sa classroom at baka hinahanap na tayo ni Prof. Tinulungan naman saan? Alam ko kapag nagsisinungaling ka, Vienna. Dude, bakit naman magsisinungaling sa'yo si Vienna? Di mo naman siya katulad eh. At saka ano rin sa'yo kung magkasama kaming dalawa? Bakit? Selos ka? Girlfriend mo ba siya? Jonas, ano ba yung sinasabi mo? Magkababata lang kami ni Renz. Hindi ko siya boyfriend. Girlfriend ko siya at matagal na ako may gusto sa kanya. Kaya may karapatan ako magtanong. Lika na nga, Vienna. Bakit ka ba nagsasasama sa lalaking yan? Nandun na si Prof. Pinuntahan kita rito kasi ang tagal mo. Ha? Pinuntahan mo ko rito? Oo, nag-aalala ako sa'yo. Napanganga si Vienna at napatulala lang kay Renz. Hila-hila ng lalaki ang braso niya at hinahayaan niya lang yun. Samantalang si Jonas naman nang gagalaiti sa galit. Nakakuyom pa ang mga kamao nito. Napakasinungaling talaga ng lalaking yun. At mukhang napapapaniwala niya si Vienna sa kalukuhan niya. May araw din siya. Hindi ako makakapayag na paglaruan niya si Vienna. Pumasok na rin si Jonas sa klase at katulad kanina, masama pa rin siyang nakatingin kay Renz. At lalong ang tumindi dahil nakikita niya ang pamumula ng pisngi ni Vienna. Si Vienna naman ay hindi mapakali at hindi makatingin ng diretso kay Renz. Pilit niyang ibinabaling ang atensyon sa prof nila na ngayon nagsasamsam na ng mga assignments. May naalala naman siya. Renz, yung assignment ko pala nasan? Pinasa ko na kay Prof. Ganun ba? Salamat. Ikaw, nakatapos ka ba ng assignment mo? Oo, Mabuti naman kung ganon. Napayuko na lamang si Vienna habang pinipigilan ang pagkabog sa dibdib. Buong klase ay lumilipad ang utak niya dahil sa naging pag-amin sa kanya ni Renz. Hindi niya naman maungkat muli ang tungkol doon kay Renz dahil mas lalong tumindi ang kabog ng puso niya. Dumating ang lunch break at akmang kakausapin niya si Renz nang bitbitin na nito ang bag para umalis. Sandali, Renz. Saan ka pupunta? kakain. Hindi mo ba ako yayayain? Ha? Bakit? Ililibre mo ba ako? Pwede naman. Hindi. Ibig kong sabihin, di ba, Ano? ano kasi, paano ba, yung sinabi mo kanina sa harap ni Jonas, di ba dahil girlfriend mo ko dapat sabay tayong kumain? Ha? Oo nga pala. Pero wala kasi akong pera ngayon eh. Ayos lang ba na ikaw man libre muna sa akin? Promise, babawi ako. Oo naman. Nice! O ano pang hinihintay mo? Halika na! Nakangiting matagumpay si Renz dahil hindi niya inaasahan na ang isang kasinungalingan ay may magandang maidudulot. Makakalibre pa siya ng tanghalian sa seatmate niya. Ngunit paminsan naman ay napapangiwi rin at napapakamot dahil nakikita niya ang pagiging iba sa kanya ni Vienna. Naputol naman ang pag-iisip niya ng may humarang na lalaki. Oh, ano na namang ginagawa mo rito, Jonas? Umalis ka nga at nakaharang ka sa daraanan namin. Magla-lunch kami ng sabay ng girlfriend ko. Pasensya na lang pero hindi kayo kakain ng sabay ngayon. Ha? Bakit naman, Jonas? Dahil pinapatawag ka ni Prof sa faculty office. Prof? Oo, dalian mo dahil nandun din si Sir Adrian. Napatingin si Vienna kay Renz. Puno ng pag-aalala dahil kinakabahan kung bakit siya pinapatawag ng mga guro. Renz, pwede bang samahan mo ko bago tayo kumain? Ha? Nagugutom na ako eh.
Mabuti pa, ibigay mo na lang sa akin yung pera. Ako na ang bibili ng pagkain tapos hihintayin na lang kita. Okay, magandang idea nga yan. Sandali, etong 500. Baon ko yan ngayong week ha. Ibalik mo na lang sa akin yung sobra. 500 lang ang baon mo sa isang linggo? E paano tayo magde-date niyan? Date? Gusto mo mag-date tayo? Sige, gagawan ko ng paraan. Gagalawin ko ang savings ko para makalabas tayo. Pero sa ngayon aalis lang ako para pumunta sa office. Hintayin mo ako ha. Okay, alis na rin ako, bye. Nauna nang maglakad si Renz, samantalang si Vienna naman ay hindi mapakali. Naglakad na siya ng mabilis ngunit sandaling pinigilan ni Jonas. Totoo ba yung narinig ko at nakita ko? Bakit pera mo ang gagamitin para bumili kayo ng lunch? At bakit gagaluin mo ang savings mo para sa date niyong dalawa? Hindi ba dapat siyang gumagawa nun para sa'yo? Wala pa raw kasi siyang pera eh. Sabi niya babawi naman siya kaya ako na lang muna ngayon. Nababaliw ka na ba? Bakit hinahayaan mo niloloko ka ng taong yun? Dahil ba umamin lang siya sa'yo, nabubuwang ka na sa kanya? Vienna, gumising ka. Pinagtitripan ka lang ng Renz na yun. Tumigil ka nga Jonas, ano bang pakialam mo? Saka wag ngayon, kailangan kong pumunta sa faculty. Nag-aalala ako kung bakit ako pinapapunta ron. Dahil sa assignment mo. Ha? Bakit? Anong meron sa assignment ko? Hindi ka raw nagpasa. Ha? Anong hindi ako nagpasa? Gumawa ako ng assignment. Yun ang narinig ko. Top-notcher ka pa naman sa klase. Kaya nagtataka sila kung bakit wala kang pinasa na assignment. At bukod pa ron, may nakita pa sila. Mas lalong kinabahan si Vienna. Kaya tumakbo na siya patungo sa faculty room. Nadat na naman niya roon sina Sir Adrian. Oh, nandiyan na pala ang hinahanap mo. Vienna, ano tong sinasabi ni Prof na hindi ka daw nagpasa ng assignment? Pero yung gawa mo nakapangalan kay Renz? Look, penmanship mo to, hindi ba? Dinudulog niya sa akin ang penmanship mo at pinakita ko ang mga previous assignments mo sa akin. Pinakita ni Sir Adrian ang tinutukoy na assignment at halos mamutla siya sa nasaksihan. Teka, burado ang pangalan? Tapos pinalitan ng pangalan ni Renz? Anong ibig sabihin niyan, Vienna? Jonas, pwede ba? Huwag ka na muna makisali. Umalis ka na. Pero paano mo ipapaliwanag to? Tignan mo si Prof, hindi na makapagsalita. Kahit akong teacher mo, hindi rin makapaniwala. Pero knowing Renz, posibleng magawa niya talaga to. Ninakaw niya ba ang assignment mo? Hindi po, sir. Vienna, wag mo na ipagtanggol ang sinungaling na yun. Sabi nga nila ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Siya rin yun. Jonas, pwede ba tumahimik ka na? Hindi ka nakakatulong. Vienna, magsabi ka na ng totoo. Naghihintay ang prof mo ng paliwanag. Ano ba nangyari? Bakit pangalan niya nakalagay sa assignment mo? Assignment mo talaga to, hindi ba? Opo, assignment ko po talaga yan, Sir Adrian. Kung ganon, paano napunta sa kanya? At bakit pangalan niya nakalagay? Huwag mo na siyang pagtakpan. Nakasalalay dito ang grades mo. Katahimikan ang bumalot sa kanila sa 4 na sulok ng opisinang yun. Lalong bumibigat ang paghinga ni Vienna at nawawarak ang kanyang puso. Matalino siyang tao, ngunit tila yata naging bobo siya dahil nagtiwala siya sa isang sinungaling. Vienna, umamin ka na. Kung hindi ka mabibigyan ng grade ni Prof. At kay Renz mapupunta ang mataas mong marka. Mawawala ka pa sa top list pag nagkataon. Po, hindi na po agad makakasama sa top si Vienna. Unfair naman po yun. Vienna, sabihin mo na ang totoo dahil kung hindi, ako na magsisiwalat ng mga nakita ko kanina. Jonas, sinabi ko na diba, huwag kang makialam. Bakit ba ang kulit mo? Dahil hindi ako makakapayag na magwagi ang siraulong sinungaling na yun. Sir Adrian, Prof, ako po alam ko kung anong ginawa ng Renz na yun. Nakita ko siya kanina na may kinokopya. Hindi ko naman alam na kay Vienna pala yun. Pero biglang dumating si Prof kaya hindi natapos ni Renz ang gawa niya. Nanghiram na lang siya ng correction tape sa kaklase namin. Anong sinabi mo, Jonas? Totoo ba yan? Opo, sir. Totoo po ang sinasabi ko. Kung tatanungin niyo po yung hiniraman niya ng correction tape, malalaman niyo po na hindi ako nagsisinungaling. Si Renz ang sinungaling. Niloloko niya ang pinakamatalinong estudyante sa klase. Napanganga na lamang si Vienna at hindi na nakapagsalita.
Galit na galit siya at walang nakapigil nang lumabas siya sa opisina. Nagmamadali siyang sumugod sa kafeterya. Nadatnan niya si Renz na kumakain ng napakarami. Oh, nariyan ka na pala, Vienna. Binilang kita ng egg sandwich eh. Sorry hindi ko kasi alam ang gusto mo. Kaya yan lang ang nabili ko. May gusto ka ba? May natira pa dun sa perang binigay mo eh. Mag-usap tayo. May kailangan tayong pag-usapan, Renz. Nag-uusap na tayo ngayon Ano bang gusto mong sabihin at bakit parang irritable ka? Pumunta tayo sa labas at dun tayo mag-usap. Bakit? Para saan pa? Kumakain pa yung tao eh. Urgent ba yan? Pwede ba mamaya na? Hindi pa ako busog. Utang na loob, Renz. Kung ayaw mo mapahiya rito, sasama ka sa akin. Sumunod ka. Padabog namang tumayo si Renz na para bang nawala ng gana. Bad trip siya nang sumunod siya kay Vienna sa likod ng kantin. Pinagtitinginan pa nga sila ng ibang mga estudyante na lalong ikinainis niya. Ano bang gusto mong pag-usapan at bakit kailangan mo pang abalahin ang pagkain ko, Vienna? Wow, kung makapagsalita ka parang galing sa iyo yung pera. Paano mo nagawa yun? Sabi mo kukopyahin mo lang. Ang sabi mo babaguhin mo yung sayo ire-rephrase. Saan ka kumuha ng kapal na mukha para ang kinin ng assignment ko? Ha? Pinalitan mo pa talaga ang pangalan ko? Sira ulo ka ba? Ano bang sinasabi mo, Vienna? Wala akong alam sa pinaparatang mo. Baka gutom lang yan. Bakit hindi ka nalang kumain? Unang araw pa lang natin bilang mag-showtime, naaway mo na agad ako. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Wow, ang lakas mo talaga magsinungaling, no? Pati yung bagay na yun kaya mo rin linlangin. Mabuti pa ibalik mo na sa akin yung pera ko. Ano? Paano kung may babalik sa'yo nagastos ko na? Bakit ka ba nagkakaganyan? Tinanong mo pa talaga kung bakit? Sinungaling ka. Kinuha mo ang assignment ko, nagmamaang-maangang ka pa. Alam mo ba na ikakapahamak ng grades ko yon? Inaalagaan ko para sa scholarship tapos sisirain mo lang? Bakit ba ako ang sinisisi mo? Hindi nga ako. Sulat kamay mo yun. Tsaka huwag ka na magsinungaling kasi may nakakita sa'yo. Nakita ni Jonas ang ginawa mo. Si Jonas? Malaki ang galit sa akin ng lalaking yun eh. Nagpapapaniwala ka ron. Baka siya nagbura ng pangalan mo at pinalit ang pangalan ko. Kasi gusto niyang magkasira tayo. May gusto sa'yo yung taong yun eh. Gusto niya tayo magkaiwalay. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko kasi huling-huli ka na, Renz. Tinanong kita kanina kung pinasa mo. Sabi mo pinasa mo kay Prof ang papel ko, di ba? Paano mapupunta kay Jonas? Hindi naman nakaimik si Renz. Mabilis nitong kinuha ang cellphone at nag-inarting may kausap. Ano? Naaksidente si nanay? Sandali, papunta na ako dyan. Hoy Renz, saan ka pupunta? Hindi ba tayo mag-uusap? Bakit? Ano, unahin pa kita? Naaksidente yung nanay ko kaya aalis na ako. Matuli na tumakbo si Renz paalis. Samantalang si Vienna naman ay napabuga na lamang ng hininga. Nakahawak sa noo habang nakapamewang. Hindi ako makapaniwala. Ginagamit niya talaga ang nanay niya sa pagsisinungaling para lang makatakas. Pambihira, hindi ko inakalang may iisahan ako ng lalaking yun. At yung baon ko ngayong linggo, tinakas niya. Talagang magagalaw ko ang ipon ko dahil sa kahayupan niya. Galit na galit si Vienna na bumalik sa faculty room. Doon ay ipinaliwanag niya kay Prof ang buong pangyayari. Napagsabihan pa nga siya kung bakit siya nagpakopya. Ngunit ang mahalaga, nabawi niya ang assignment niya. Pauwi na si Vienna nang mapadaan siya sa palengke. Napakunot ang noon niya nang makasalubong niya ang pamilyar na matandang babae. Sandali, si Aling Nora ba yun? Yung nanay ni Renz? Walastik. Sinasabi ko na nga ba sinungaling talaga ang lalaking yun. Wala nang pinipili. Iiwas na sana si Vienna nang tawagin naman siya ng matanda. Vienna, ikaw ba yan? Naku, kumusta na? Ang tagal na nating hindi nagkita simula nang lumipat kayo sa subdivision. Hello po, Aling Nora. Kumusta, Iha? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Ang anak ko, kumusta siya? Top-notcher pa rin ba siya? Top-notcher po? Si Renz? Oo, naikwento niya. Nangungopya ka nga raw sa kanya ng assignment. Alam mo, Iha, ayos lang naman. Mabait naman talaga si Renz kaya maaasahan mo yon. Alam mo kung marami lang akong pera, bibigyan ko na malaking baon yun.
Kaso hikaws din kami. Sana balang araw magkaroon ng negosyo ang anak ko para ang mga gusto niya ay mabibili niya. At ikaw din balang araw, malibre ka niya ng pagkain. Napangiwi na lamang si Vienna. Mabuti na lamang at nagpaalam na ito, kaya hindi na siya nakapagsalita pa ng tungkol kay Renz. Pailing-iling na lamang siya. Kinabukasan naman, nagulat si Vienna sa kaguluhan sa kanilang classroom. Naroon si Renz sa unahan at may yakap-yakap na malaking box. Hindi nyo rin naman siguro gusto mangyari to sa mga magulang nyo. Kaya lumalapit ako sa inyo para humingi ng tulong. Kahit magkano lang, basta bukal sa puso, tatanggapin ko. Gusto ko lang mailabas ang nanay ko sa ospital. Anong nangyayari dito? Bulong yun ni Vienna na narinig ni Jonas. Lumapit ito sa kanya at saka sinagot ang kanyang tanong. Naaksidente raw ang nanay niya, kaya nangihingi siya ng limos. Pero duda akong totoo Kasi hindi man lang namamaga ang mga mata niya Kasi kung ako lang, iiyak ako ng malala kapag may nangyaring masama sa nanay ko. Nagngingit-ngit naman ang mga ngipin ni Vienna dahil ang dami mga kaklase nilang naguhulog ng donasyon. Naniningkit ang mga mata niya nang lumapit siya kay Renz. Naging seryoso din ang mukha ng lalaki. Oh, ano na naman kailangan mo, Vienna? Itigil mo na to. Ang dami mong nauuto. Hindi naman na aksidente ang nanay mo Nakita ko siya kagabi, nagkausap pa nga kami. Kaya isaoli mo na mga pera nila kung ayaw mong malaman nila ang totoo. Hinila naman ni Renz si Vienna sa labas ng classroom. Halata ang galit sa mukha ng lalaki. Ano bang ginagawa mo, Vienna? Pwede ba huwag ka mambasag ng trip? Kung di ka marunong dumiskarte, huwag ka na umepal. Tumulong ka na lang kung hindi ka magbibigay. Ikaw di naman kasi itong maramot Para saan pa na naging magkaibigan tayo? Magkaibigan? Talaga? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin kahapon, magkaibigan pa rin tayo? Hindi, Renz. Kaya itigil mo na ang kaibangan mo, pati na ang kasinungalingan mo. Kung ayaw mong ako mismo magbuko sa iyo sa harap ng mga kaklase natin. Pwede ba, Vienna? Huwag mo akong pagbantaan. Mayaman ka kasi kaya wala kang alam. Ginagawa ko to para kay nanay. Para hindi na siya magtrabaho sa palengke. Oo, hindi siya na-aksidente. Pero may sakit siya. Sumuporta ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis na si Renz at nagpatuloy sa paghingi ng donasyon. Nilapitan naman ni Jonas si Vienna habang umiiling. Malala na talagang kaibigan mo. Wala nang lunas sa kaibangan niya. Kahit anong pigil, hindi marunong tumino. Sana makaarma siya at bumalik sa kanya lahat ng mga kasinungalingan niya. Jonas, gusto ko malaman kung saan niya dadali ng pera. Dahil duda ako na para yan sa nanay niya. Gusto ko siyang sundan mamayang uwian. Sige, sasamahan kita. Katulad ng plano, magkasama sina Vienna at Jonas na palihim na sinusundan si Renz. At kapwa sila nagulat sa pinuntahan nito sa underground kung saan naroon ang ibang mga adik na nagpapalitan ng shabu. Nagkatinginan sina Vienna at Jonas. Ngunit napatigil si Vienna at nanlaki ang mga mata nang makita ang anino ni Renz. May sungay at mahaba din ang ilong. May buntot din. Anong problema? Bakit napatigil ka, Vienna? Hindi mo ba nakikita yung nakikita ko? Alin? Si Renz yung anino niya may sungay. May buntot at tumahaba din ang ilong. Para siyang halimaw. Hindi ko nakikita pero hindi na nakakapagtaka. Sa ugali niya, masahol pa siya sa demonyo. Jonas, sa paanan niya sinusundan siya ng mga ipis sa talupihan. Dahil sa sigaw ni Vienna, napansin ni Renz ang kinaroroonan nila. Vienna, anong ginagawa mo rito? Teka, kasama mo si Jonas? 2 beses ko na kayo nakikita magkasama at ngayon sa dilim pa. Sabihin niyo sa akin, may relasyon ba kayong dalawa, Vienna? Tayo pa, di ba? Anong tayo pa? Baliw ka ba? Huwag mong bigyan ng mali siyang sa amin ni Jonas. At isa pa, never naging tayo. Kadiri ka. Hindi ako magkakagusto sa isang sinungaling at adik na katulad mo. Bakit ka may drugs ha? Ano, ikakaila mo pa? Nakita namin ang ginawa mo. Diyan mo dinala ang pera ng mga kaklase natin. Ibalik mo yan, adik ka! Tumahimik ka nga, Vienna. Baka may makarinig sa'yo. Anong adik? Hindi ko to ginagamit. Binebenta ko, oo.
Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ito lang ang madaling paraan para kumita ng malaking pera. Para ito kay nanay. Kaya pwede ba? Lubayan niyo ako. Mauhuli pa ako sa delivery ko. Mabilis na umalis si Renz. Si Vienna naman ay napabuntong hininga na lang. Hinatid naman siya ni Jonas sa bahay nila. Kinabukasan, nakasalubong ni Vienna si Jonas na may daladalang balita. Maniwala ka sa akin, Vienna. Nakita ko pa siya kagabi, gumagamit siya ng drugs. Nakunan ko pa ng litrato. Tignan mo. Oo nga no, napakasinungaling niya talaga. Wala nang pag-asa ang mga kagaya niya. Natigilan naman sila sa pag-uusap nang makarating sa classroom. Napansin nilang nagbubulungan ng mga ito habang nakatingin sa kanila. Narinig ni Vienna ang dahilan. May issue siya kasama si Jonas na kaya raw palaging nagkikita ay dahil binabalak niyang magpalaglag. Inuusisa pa siya ng iba mga kaklase niya kung ilang buwan na siyang buntis. Kaya naman galit na sumugod si Vienna kay Renz. Hoy Renz, kailan ka ba titigil? Nung una nagsisinungaling ka tungkol sa buhay mo lang. Ngayon naman pati buhay ko pakikialaman mo? Ano na naman ba sinasabi mo? Kaya ayokong pumasok na maaga eh. Puro chismis at ingay lang ang naririnig ko. Huwag ka na maghugas kamay, Renz. Ikaw lang naman ang gagawa ng ganitong issue eh. At buntis ako? At nagbabalak magpalaglag? Grabe. Grabe ka na talaga, Renz. Ini-issue mo pa talaga kami ni Jonas. Bakit? Ayaw mo kay Jonas? Sabagay, niyamak namang mas gwapo ko sa kanya. Alam kong mas gugustuhin mong mabuntis at magkaroon ng anak sa akin. Ungas ka pala eh. Etong sayo! Ang kapal na mukha mo. Ang tagal ko na nagtitimpi sa'yo, sobra ka na. Pati si Vienna, hinahamak mong gunggong ka? Sino ka ba? Puro kasinungalingan lang naman ang alam mo. Nabubuhay ka sa isang kahibangan kasi baliw ka na. Kaya panay ang imbento mo ng kwento kasi siraulo ka. Sinuntok pa ni Jonas si Renz, dahilan para matumbay ito sa sahig. Sakto namang nagdatingan ng mga guro at kapwa pinatawag sa guidance sina Vienna, Jonas at Renz para magpaliwanag. Nalinis naman ang pangalan ni Vienna at Jonas, ngunit si Renz matigas talaga ang bungo at ayaw humingi ng tawad. Pauwi na si Renz nang maisipan niyang dumaan sa palengke. Nakita niya ang kanyang inang nagtitinda, ngunit hindi niya ito nilapitan. Sa halip, pumunta siya ron sa isang matanda sa sulok na nanlilimos. Isa itong bulag at kilala niya ito. Matagal na rin kasing nanlilimos ang matandang babae sa bayan malapit sa simbahan. Nagpalingalinga naman si Renz saka naglabas ng pera. Eto, Nay, palit na halaga lang. Sana makatulong. Maraming salamat, iho. Kalugdan ka nawa ng Panginoon. Napangisi si Renz saka kinuha ang ilang mga barya at papel doon sa lata. Sa isip niya, alam niya na mga modus ng matatanda na tumatambay talaga sa malapit sa simbahan para makapagpaawa. Ngunit pasensyahan na lang dahil mas matala siya. Salamat, Nay. Ingat po kayo. Alis na po ako. Tatayo na sana si Renz nang hawakan ng matanda ang braso niya. Nang lingunin niya ito, nakatingin ito sa mga mata niya. Ikaw ang mag-ingat, bata. Unti-unti ka nang binabalot ng masamang enerhiya. Dahil ito sa iyong kasinungalingan. At ang kasinungalingan ay kasalanan. At ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan. Babalik sa iyo ang mga salitang binitiwan mo. At huli na para magsisi ka. Akala niyo maniniwala ako sa inyo? Naputol naman ang sasabihin ni Renz nang biglang maglaho ang matanda. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Umiling na lamang siya at natawa. Kakaiba na ang mga special effects ngayon ah. Kahit matanda, magaling na rin manlinlang. Mapapapaniwala na sana ako eh. Pero sabi na nga ba't hindi siya bulag? Nagkukunwari lang siya para makakuha ng awa. Naglakad na pauwi si Renz. Ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. At nang lumingon siya, may paparating na kotse ang sasalubong sa kanya. Naiwasan niya yun ngunit nagkaroon ng malaking banggaan sa intersection.
Bira, ayusin nyo naman ang pagdadrive nyo. Munti ka na ako mamatay oh. Nagmadali na lamang umalis si Renz at nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang nanay niyang nasa loob ng bahay. Nay, nariyan na pala kayo. Akala ko nandun pa kayo sa palengke. Hindi anak, hindi muna ako nagtinda kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Kanina pa ako pinahihirapan itong ubo ko. Umubo ng sunod-sunod si Aling Nora at nanlaki ang mga mata ni Renz nang makitang dugo ang inuubo ng kanyang ina. Bigla pa itong natumba kaya mabilis niyang tinulungan. Nay, ano nangyayari sa inyo? Bakit umuubo kayo ng dugo? May sakit ba kayo? Wala akong sakit anak, ano ka ba? Simpleng ubo lang ito. Sige na, bilang mo na ako ng gamot. Ubo lang ito. Pero wala tayong pera, Nay. Huwag ka na magsinungaling anak. Alam kong marami kang pera. Sige na, tulungan mo naman si nanay ha. Bilan mo na ako ng gamot. Gamot, anak. Natulala si Renz nang paulit-ulit niyang narinig ang salitang gamot. Nabitiwan niya ang kanyang ina kaya sumalampak ang hinang-hinang katawan nito sa sahig. Gamot? Pera? Marami kaming pera. Nasa bag ko. Nasa bag ko. Pati na rin ang gamot. Marami akong gamot. Nay, hintay mo ko. Paiinumin kita ng gamot. Gagaling ka rito, Nay. Parang baliw na pangiti-ngiti si Renz habang hinahalungkat ang bag niya. Nang makita niya mga gamot, mabilis siyang bumalik sa kanyang inay. Nay, eto, gagaling ka rito. Singutin mo. Hindi, sige, inumin mo. Ano? Okay ba? Okay na ba ang pakiramdam mo? Anak, anong gamot to? Bakit ang sakit sa ulo? Anong ginawa mo sa akin, anak? Drugs ba to? Hindi, Nay, gamot yan. Akin na, ilalagay ko rin sa mata nyo para makita nyong gamot yan. Ha? Di ba? Okay ba? Ano, nawala ba ang ubo nyo, Nay? Kasi mamamatay na kayo. Hindi na tayo mamomroblema. Umubo pa ng dugo si Aling Nora hanggang sa tuluyan na itong nawala ng hininga. Aalis na sana si Renz nang makakita siya ng anino. Nakatitig ito sa kanya at biglang umalis kaya sinundan niya. Sino ka? Magpakita ka! Nakita mo ba ang ginawa ko sa nanay ko? Isusumbong mo ba ako sa mga pulis? Hindi pwede. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Gamot lang yun. Nagulat si Renz at lalong nabaliw nang marinig ang malakas na sirena mula sa sasakyan ng mga pulis. Samantala si Vienna naman na nagmula pa sa kabilang subdivision ay naantala rin sa ginagawa dahil sa ingay ng mga sunod-sunod na dumadaang pulis. Anong nangyayari? May hostage taking ba? Bakit ang dami rin mga taong tumatakbo? Sandali, mga kaklase ko yun ah. Pati si Sir Adrian? Bakit sila tumatakbo at parang may susugurin? Teka, si Renz? Si Renz ba ang pupuntahan nila? Mabilis na kumuha ng jacket si Vienna saka nagpaalam sa kanyang magulang na aalis. Nagulantang si Vienna sa nakita niya sa bahay ni Renz. Hinuhuli siya ng mga pulis dahil sa patong-patong na kaso. Pati si Sir Adrian ay napapahawak sa ulo sa sobrang stress. Paano mo nagawan linlangin ang mga kaklase mo, ha? Renz, talaga bang wala ka na sa katinuan? Nagsinungaling ka at dahil maawain ang mga kaklase mo, pinagsamantalahan mo yon at nanghuthut ka ng pera. Tapos malalaman namin na ipambibili mo lang ng drugs? Hindi totoo yan, sir. Hindi akong gumagamit. Ang totoo ay yung nanay ko. Pinipigilan ko siya pero ayun, na-overdose siya eh. Pero ako, hindi ako kailanman umitit ng shabu. Wala akong maalala. Kung may pagkakataon man, siguro pinilit ako ng nanay ko. Hindi na napigilan ni Vienna na sumabat habang pinipigilan ng pag-iyak. Sinungaling ka talaga, Renz. Pati nanay mo idadamay mo sa kasinungalingan mo. Paano mo naaatim na gawin yan? Paano ka nakakatulog sa gabi nang hindi inuusig ng konsensya? O baka dahil wala ka nun? Vienna, pati ba naman ikaw mapapapaniwala nila? Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong kasalanan. Kaya huwag niyo ako huliin. Hindi ako ang pumatay sa nanay ko, kundi ang sarili niya. Suminghot siya ng drugs kaya namatay siya.
Magsasalita pa sana si Vienna nang mapansin ang pagduwal ni Renz. Maging ang ibang mga tao ay nahihiwagaan at napapaatras. Kapwa napangiwi ang mga estudyante nang magsuka si Renz dahil hindi yung basta suka, kung hindi mga ipis at alupihan ang lumalabas sa kanya, pati na rin langaw. Si Vienna ay napapahawak sa bibig lalo na nang makitang humaba ang dila ni Renz. Lumaylayon papalabas ng kanyang bibig hanggang sa tuluyan na itong naputol. Vienna, mabuti pa umalis ka na rito. Makakasama sa'yo na makita mo ang kaibigan mo sa ganitong kalagayan. Pero Jonas, anong nangyayari kay Renz? Bakit parang hindi na siya makapagsalita? Na paano siya, Jonas? Mukhang may kumukulam sa kanya, Vienna. At wala tayong magagawa ron. Kasalanan niya rin yan. Yan ang kabayaran sa mga kasinungalingan niya. Yan ang karma niya. Sobrang daming galit sa kanya kaya mahihirapan tayong alamin kung sino ang nasa likod nito. Wala tayong magagawa dahil kailangan niyang pagbayaran ng lahat. Niyakap na lamang ni Jonas si Vienna habang umiiyak. Wala nang nagawa si Renz kung hindi ang sumama sa mga pulis sa kabila rin ng mga pagkatuliro sa mga nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, binisita ni Vienna si Renz sa rehab para kumustahin. Ngunit hindi na makasagot pa si Renz dahil una sa lahat, wala na itong dila. At pangalawa, nakatahi na rin ang bibig nito. At mukhang hindi na magbubukas pa dahil nakabaon na ang sumpa. Ang sumpang hindi na siya makapagsasalita dahil sa kanyang kasinungalingan. Wakas!